Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ngayon nga ay aalamin natin ang mga dahilan kung bakit dapat abangan ang paparating na LBAP arc. Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter, theories at spoilers patungkol sa One Piece ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. Nga pala mga katambay, gagawa na din ako ng mga chapter ng One Punch Man at Boruto. Sana ay suportahan nyo din ako dito. O paano? Simulan na natin. Let's go! Ngayon nga ay nagsimula na ang gera sa pagitan ng mga bida natin at ng hukbo ng Marines kasama ang mga Vice Admiral, isang Gorosei at isang Admiral na nakapasok na nga din itong si Admiral Kizaru sa isla at natalo na nito si Sentomaru. Napakadaming lalabanan nitong mga bida natin at hindi natin masasabi kung ano ang mangyayari, tatakas ba o lalaban. Pero hinarap na nga ni Luffy itong Admiral ng Marines na si Kizaru at nag-umpisa na nga ang sagupaan nitong dalawa sa nakaraang chapter. Pero hindi pa nga natatapos ang laban ng mga bida natin ay meron na nga silang susunod na destinasyon. At sa nakaraang chapter nga ay nasabi na ang kanilang susunod na pupuntahang lugar. Ito nga ay yung LBAP, ang lugar ng mga higante na matagal nang pinararamdam sa series na ito nga ang isa sa mga arc na pupuntahan ng mga bida natin. At gustong gusto nga nilang puntahan lalo na sila Luffy at Usopp dahil nga ang ilan sa mga higante na nagmula sa LBAP ay naging kaibigan nga nila. Napakita din sa ilang mga chapter na dumaan ang isa sa mga lugar na sakop ng LBAP. At nakita nga natin ang ilan sa mga nandun na mga higante talaga. Dito nga din naganap sa dagat ng LBAP ang laban nila Shanks at Kid. Nasaksihan natin doon na hindi lang si Shanks ang umatake kila Kid, pati nga ang ilan sa mga kilalang higante ng mga bida natin na sila Drogi at Brogy. Binasak nga din nila ang barko nila Kid na Victoria Punk. Ilan lang yan sa mga nakita natin na pangyayari doon nga sa maliit na bahagi ng LBAP. Ano pa kaya ang meron sa Land of the Giants? Yan nga ang topic natin ngayon, na ano-ano ang mga posible nating makita sa lugar ng mga higante at bakit dapat nating abangan ang paparating na LBAP arc. Ano nga ba ang mga posible nating makita sa LBAP arc? Malamang mga higante dahil nga ito ang lugar o pinagmula ng lahi ng mga higante. Puro higante, malalaking tao at malalakas at hindi lang basta-basta yung lugar ng LBAP dahil ayon nga sa kwento at nasabi din ni Big Mom na ito ang pinakamalakas na bansa sa One Piece dahil nga sa army ng mga giant. Nasabi din ni Big Mom na kapag nagkaroon nga siya ng hukbo ng mga giants ay kaya niyang sakupin ng buong mundo, na posible din talaga na mangyari dahil kapag meron kang army na ganun tapos Yonko pa yung namumuno ay di talaga imposible na magawa mo na manakop ng ibang isla o mismong mundo. At ipapasok nga natin ngayon itong Straw Hat Pirates dahil nga sila Luffy ay malaki talaga ang ginagawang ingay sa buong mundo. Ngayon nga ang kalat na kalat ang kanilang ginagawa sa Egghead Island at nasa kanila pa si Vegapunk na magiging malaking suntok sa world government at sa Gorosei kapag nakatakas sila Luffy sa Egghead Island. Dala nga itong si Vegapunk dahil nga napaka-importante nitong tao na to, tapos hawak pa ng isa sa pinakakinamumuhian nga ng world government. Nasabi ko nga na malaking suntok sa Gorosei yung pagkakakuha ni Luffy kay Vegapunk. Paano pa pag nadagdagan ito ng mas matindi? Ano yon? Ito nga yung mga giant. Hindi lang basta giant, baka buong army ng giant mapunta kay Luffy. Bakit? Dahil nga dito kay Sogeking God Usopp. Kung matatandaan natin yung laging sinasabi no ni Usopp na magkakaroon nga siya ng 8,000 na pinakamalalakas na army. Isa nga ito sa mga nakikwento o gustong makamit no ni Usopp. Paano kung yung 8,000 na yon ay ito yung hukbo ng mga giant na gustong makamit ni Big Mom? Posibleng mangyari to dahil nga maraming naging kaibigan sila Luffy at Usopp ng mga giants. Sa Little Garden nga lang andyan sila Drogi at Brogy na nakita nga natin na kasama nila Shanks nung nilabanan nila si Kid at ang sumira nga sa Victoria Punk. Sila Oimo at Kashi na namit nila Luffy at Usopp sa Enies Lobby. Sila nga yung nagbabantay sa front gate ng Enies Lobby. Nakaklose nga nila itong dalawang giants. At hindi lang yon, sinabihan din nila itong sila Usopp na pumunta sa LBAP. Doon pa lang diba nagkakaroon na tayo ng clue na talagang sa LBAP ang punta ng mga bida natin. At si Usopp nga ay may connection sa LBAP at sa mga giant na talagang may magpapagulat sa atin pag napunta na sa LBAP arc. Hindi lang yon, itong mga nabanggit kong giants ay magkakasama nga sa isang crew. Ito nga yung Giant Warrior Pirates. Yun nga lang na disband na nga ito 102 years ago na dahil nga sa alitan nitong si Drogi at Brogy. Pero nga mukhang mabubuo ulit ito kasi nga umuwi na sila Drogi at Brogy sa LBAP. At hindi lang yan, dahil nga gumawa ulit ng panibagong crew itong si Hyro din na isa din sa mga kaibigan nila Luffy at Usopp na namit nga nila sa Dressrosa, nakasama din sa Grand Fleet ni Luffy. Gumawa nga ulit si Hyro din ng panibagong crew ng mga giants
Giant at tinawag nga niya ito na New Giant Warrior Pirates. At may iilan na nga ito na mga miyembro. At baka magulat na lang tayo na kasama na din pala dito sila Drogi at Brogy. At syempre si Oimo at si Kashi. Maganda nga na makita natin na magkakasama ang mga Giant sa isang crew na pinamumunuan ni Hyrodin. At hindi malayo na kumampi itong mga Giant na to sa mga bida natin. Dahil nga kilala na nila ang mga ito at may tiwala nga ang mga Giant kila Luffy. At dito na din siguro matutupad ni Usopp ang kanyang pangarap na magkaroon siya ng 8,000 na army. At hindi lang basta army, kundi isang malakas na Giant army. At nakaka-excite makita yon na lahat ng Giant ay kakampi kila Luffy. Hindi lang naman Giant sa makikita natin sa Elbap dahil marami din tayong matutuklasan dito, lalo na sa patungkol sa Ancient Kingdom at sa sikreto ng mundo ng One Piece. Kung matatandaan natin na nakaligtas nga itong si Saul doon nga sa nangyaring Ohara incident. Hindi lang yan, niligtas din ito ang halos lahat ng mga libro, mga artifacts, mga impormasyon na ni-research ng mga scholar ng Ohara. Kabilang na dito ang mga pinagbabawal na impormasyon patungkol nga sa Ancient Kingdom at sa Void Century. Pinatunayan nga ito ni Vegapunk na nakita nga niya na niligtas nga ni Saul ang mga libro ng Ohara at dinala nga lahat ng yon sa Elbap. Nabasa na din ni Vegapunk ang mga ito doon nga mismo sa Elbap. Kaya ihanda natin yung mga sarili natin sa mga ilalabas na mga sikretong impormasyon sa mga magdadaang chapter kapag nasa Elbap arc na tayo. Dahil hindi lang si Vegapunk ang posibleng magbigay nito dahil nga andon sa Elbap ang sagot sa ilan sa mga mystery sa One Piece. Panigurado na dito natin malalaman kung ano ang mga nangyari noong Void Century. Ano ang ginawa nila Joy Boy? Sino siya? Bakit natalo ang Ancient Kingdom? At ano ang Will of D? Siyempre, sino ba talaga si Im? Madami tayong malalaman kapag napunta na tayo sa Elbap arc. At nakaka-excite yan dahil malalaman na talaga natin yung mga sagot sa ilang mga mystery sa One Piece. At kagaya nga ng mga nasabi ko na may mga makikita tayo na sagot sa Elbap ay baka nandito na din yung huling road Poneglyph. Dahil nga mukhang ito yung binabantayan din ni Shanks sa Elbap kahit na sinabi niyang nadaan lang sila doon. Eto naiisip ko lang na baka itong si Shanks binabantayan niya lang yung mga Poneglyph para sa iisang dahilan. Huwag mapunta to sa katulad ni Rax D. Sebek dahil siguro nakwento na sa kanya ni Roger noon na masyado ngang ganid sa kapangyarihan si Sebek. At sino ngayon yung katulad ni Sebek? Eto ngang si Blackbeard. Kaya yan ang trabaho ni Shanks, pigilan si Blackbeard na makuha ang ilan sa mga Poneglyph. Dahil nga delikado talaga pag si Blackbeard ang nakapunta doon sa Laptail. Anyway, yun nga, malamang na nasa Elbap na yung huling road Poneglyph o may clue na makuha sila Luffy kung nasa na talaga yung huling road Poneglyph. At si Robin na ang bahala dyan dahil nga hindi lang mga impormasyon ang makukuha ni Robin sa paparating na arc dahil magkikita na ulit sila ng dati niyang kaibigan na si Saul. Masaya yun, di ba? Na makita ulit natin na ngumiti si Robin. At kanina nga nabanggit ko si Blackbeard na baka dito maganap ang laban nila Luffy at Blackbeard na ang dahilan nga ay itong huling road Poneglyph na malamang ito ang isa sa pinakamatinding laban na magaganap sa One Piece. At eto pa, makikita na din natin ang hari ng Elbap na si Loki. Ang naisip ko nga dito kay Loki, pwedeng maging kakampi o maging kaaway. Bakit? Dahil nga kay Lola. Ano nga ba ang kinalaman ni Lola sa Elbap? Kasi nga si Lola ay dapat magiging asawa ni Loki. Kaso nga lang tinanggihan ni Lola etong si Loki. At panigurado na may tampo o may galit si Loki kay Lola. At ano si Lola sa Straw Hat Crew? Diba naging kaibigan nila yan nung napunta sila Luffy sa Thriller Bark? Ngayon, ano ang maiisip ni King Loki kapag nalaman niya na naging kaibigan nila Luffy si Lola? Kung madaling makaintindi, si Loki ay pwedeng palagpasin niya yan. Pero kung nagtanim talaga ng galit si Loki kay Lola, ay panigurado na makakaaway nila Luffy si Loki. At kung mapapansin natin, yung pangalan ni Loki ay yung pangalan na yon ay galing sa Norse mythology na kung saan hango nga ang Elbap at itong mga giant. Itong si Loki sa Norse mythology ay tinatawag na God of Mischief o isang manloloko. Posibleng lokohin ni King Loki itong mga bida natin dahil nga galit siya kay Lola at magiging kaaway nila Luffy. Malalaman natin yan sa paparating na Elbap arc. Pero ayun nga, abangan natin itong paparating na Elbap arc dahil nga napaka-exciting nito. Dahil posible na dito natin malalaman lahat ng mga sagot na hinahanap natin sa mga nagdaang taon ng One Piece. Sa lahat ng nasabi ko na theory o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga paparating na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo? Ano-ano kaya ang mga makikita natin o malalaman sa paparating na Elbap arc? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!